Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. And of course, nandito naman tayo sa ating kwentong babae, kwentong migrante. At ang ating kwentuhan ngayong araw na ito ay nakapatuon sa mag-asawa, si Angie at si Cesar. Dito sa ating kwentong babae, kwentong migrante. At lagi po natin tatandaan ang pagmamahalan dapat tagos hanggang buto, di ba? Okay. Ito ay nakapatungkol sa kalusugan ng parehong magpartner. Di ba? So ating tunghayan si Angie at si Cesar na pinamagatang habang may buhay. Ang katuparan ng buhay mag-asawa ay ang pagkakaroon ng mga anak na inaasahang magiging tanglaw pagdating ng katandaan nila. Sa ating kwento ngayon, patutunayan na ang katapatan sa isa't isa ay nagbubunga. Narito po ang ating dulang. Habang may buhay. Angie, hindi ka pa buntis? Hindi pa, Minda. Naglalayag lang daw ang period ko. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Alam na ba ni Cesar ang tungkol dito? Hindi. Palagay ko, mabibigo rin siya. Wala bang ibang problema sa inyong dalawa? Wala. Wala kaming problema ni Cesar. Maliban sa loob ng 5 taon namin pagsasama hanggang ngayon, wala pa kaming anak, kahit isa. Magpakonsulta kayo sa doktor para malaman kung sino may problema sa inyo ni Cesar. Oo, pag-uusapan namin yan. Abay, gawin na ninyo. Hindi pag-uusapan lamang. At gawin ninyo agad. Anong problema mo, Angelita? Hindi naman kita pinapalitan, Hindi yan ang dahilan, Cesar. Noong bata ka pa, sinabi mo malikot ka sa babae. Oo. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. Angie, malusog akong lalaki. Wala akong sakit. Isa pa, lalaki ako. Walang makakawala sa akin. Pero may asawa ka na, Cesar. Hinihintay mo ba bang magkasakit bago ka titigil? Bakit ba napunta rin ang usapan natin? Angie, sa'yo pa rin naman ako gustong magkaanak Ha? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ikaw ang magpatingin. Baka nasa iyo ang problema. Ako pa ngayon ang pagbibintangan mo may problema. Teka muna. Huwag kang umiyak ka agad dyan. Malinis ako, Cesar. Ikaw lamang ang nakilala kong lalaki sa buong buhay ko. Siya. Huwag ka nang umiyak. Ano ka ba, ha? Kahit ilang pang babaeng nasipingan ko, hindi ako nagkukulang sa'yo. Masigla pa rin ako sa'yo, hindi ba? Ha? Siya, Tana. Tigil na. Ha? Oh, Cesar. Ano? Okay ka na ba?
Kaya naman ako hindi naging okay, Harold. Nagpatingin ka ba sa doktor natin? Hindi na kailangan yun. Hmm? May gamot na ako para dito. Naku, alam mo pare ha. Delikado ang sakit na yan. Baka yan ang dahilan kung bakit sabi mo, wala ka pang anak hanggang. Pare, maingat ako. Wala ito sakit ko. Konting pilduras lang ito, wala na. Tanggal na. O kasi masyado kang machicks pare eh. May kawawa naman ang misis mo. Pare, mahal ko, misis ko. Kahit ilang babae, hindi ko siya pagpapalit. Nagpa-check up na ang misis ko eh. Okay naman siya. Uy, ganun naman pa eh. Bakit ikaw? Hindi ka magpa-check up. Ako? Pare Cesar, subukin mo rin magpa-check up. Rod. Kung talagang sabi mong malusog ka, aba, dapat din ang mga... Ano? Alam mo pare, alam mo yon Talaga? yung mga kawal mo para ka makabuo ng bata. Mrs. Cuevas. Doktora, kumusta po yung eksaminasyon ko? Well, walang dapat na ikabahala. May infection ka at simple lamang ang gamot yan. Paupo ka. Eto. At bibigyan kita ng reseta para dyan. Ay, salamat na lang. Akala ko kung ano na. Hindi kasi kami nakakaanak, doktora. Baka ako ang may diferensya. Bakit hindi mo rin ipa-examine ang mister mo? Nang sa ganun, matunto natin kung bakit. Ayan, natunghayan natin ang kwentong babae, kwentong migrante ng isa nating sumulat sa atin. Ito po ay si Angie at si Cesar. Tatandaan po natin, kapag tayo ay may nararamdamang hindi maganda sa katawan natin, tayo agad ay magpa-check up. Alalahanin natin, marami pong iba't ibang klaseng sakit na hindi natin agad-agad nakikita. Sabi nga, an ounce of prevention, it's better much doon sa mas malaki na. Di ba? At siyempre sa pagpapatuloy ng ating programa, ito po ang aming mga paalala sa inyo. Your test results have come back and it shows that you've been infected with the HIV sickness. People living with HIV can lead long and healthy lives. HIV is a manageable sickness with daily medication. You can still have relationships, have sex, have kids, work, play sport, go fishing and hunting. You just need to change the way you do some things to make sure you and your people stay safe and healthy. Right now, you may feel shocked, worried or angry. That's okay. Maybe you have some questions you'd like to ask. What is HIV and the immune system? Your body has an immune system which protects you from illness. It is made up of special cells in your blood which fight illness and infection and keeps you well. HIV is a tiny virus. When it gets into your blood, it uses your immune cells to multiply. Over time, it damages your immune cells so they can't fight off infections. When the immune cells are damaged by HIV, they become weak and can't protect you from infection, so you will get sick, and you may even die. There is no cure for HIV, but there are strong medicines that stop HIV from multiplying. This helps your immune system get stronger, so it can keep you healthy. You must take the medicine every day. When a doctor takes a blood test, they can measure how much HIV is in your blood. This is called viral load. The medicine can stop nearly all the HIV from multiplying, which means that over time, there is less and less HIV in your blood. By taking the medicines every day, there will eventually be such a small amount of HIV in your blood, the doctor will not be able to detect it with a blood test. This is called undetectable. This is what we want to happen. HIV never completely goes away, but if you keep it at an undetectable level, your immune system will grow stronger. You will stay well, and you will not pass on HIV
to someone else if you have unprotected sex. Until you are sure HIV is undetectable in your blood, using condoms for sex is the safest way to be sure you won't pass HIV to someone else. How is HIV spread? HIV is found in blood, semen, or cum, vaginal fluid, anal fluid, and breast milk. It's spread when these body fluids are passed into another person's body. The most common way it's spread is by having vaginal or anal sex without a condom, or sharing drug-injecting equipment like syringes, needles, spoons, and tourniquets. A woman with HIV can give it to her baby during pregnancy, birth, or during breastfeeding. Now you have HIV, these are also the ways you can spread it to others. Ways to stop spreading HIV. Taking your HIV medication each day will help the virus become undetectable. Until you are sure HIV is undetectable in your blood, using condoms for sex with either a man or a woman is the safest way to be sure you won't pass HIV to someone else. Don't share any needles, syringes, and other injecting equipment if using drugs. Talk to your doctor or clinic nurse if you have a baby or are thinking of having a baby. Don't share toothbrushes, razors, or ceremonial tools. These can sometimes have blood on them too. Okay, I need to use condoms, not share needles and syringes or other things that may have blood on them. And that taking my treatment can reduce the amount of HIV in my body. What else is safe? Almost everything else is safe. You can shake hands, hug, kiss, share a drink, food and a smoke, use the same toilet and bathroom, and sneezing, coughing, and mosquito bites can't spread HIV. Who needs to know I have HIV? Well, your doctor or nurse will ask you about who you may have had unsafe sex with, or if you have shared injecting equipment with anyone. So these people can also get tested and treated if necessary. Don't worry, we'll keep your details confidential from them and their details private as well. Only medical and health workers who treat you will need to know. Other staff in the clinic will not be told. Any sexual partners will need to know. They can also take strong medicines to lower the risk of getting HIV. This is called PrEP. It's up to you whether you tell other family and friends. It's best if it's someone you trust that won't spread the news of your HIV around. Having someone you trust that you can talk to can be a big help. What do I do now? The most important thing is you need to take your medication daily as prescribed by your doctor and stay in contact with your doctor or nurse to monitor your immune system and the amount of HIV in your body. Next, you need to stay healthy, eat well, exercise, try to cut back drinking grog, taking any drugs, or even stop altogether. You're not alone. Many people live long and healthy lives with HIV, as long as they follow their doctor's advice. Your medical and health workers are there to help and answer any questions and give you the best care possible. Okay. At syempre yan po yung aming mga palala sa inyo mula sa aming kakampi online. At sa pagpapatuloy ng ating kwentong babae, kwentong migrante, ayan, pagpatuloy po natin ang ating kwento ng buhay nila Angie at ni Cesar. Ako? Abay, bakit? Cesar, panahon na, di ba? Sumunod ako sa payo mo. Oh. Ginagamot naman ang impeksyon ko. Dapat ikaw rin, Cesar. Angie. Alam mo, dapat humingi ka muna ng bakasyon para maasikaso mo mabuti yung pagpapagamot mo kung sakali. Sige. Hihingi ako ng bakasyon ko sa shipping lines. Kung yan ang makakapagpaligaya sa'yo. Okay, sige.
Ganito yon, Cesar. Naapektuhang mabuti ang similya mo dahil sa hindi ka nagagamot ng husto sa sakit na dinaranas mo. Doktor, Ipinagwawalang bahala mo ito. At ito ang dahilan kung bakit naging bawg ka. ibig niyo sabihin, Dok, talaga palang hindi na ako magkakaanak kahit kailan? Angie, anong ginawa ko sa'yo? Anong ginawa ko sa'yo? Huwag kang ganyan, Cesar. Doktor, wala na po bang paraan kahit isang anak lang po? Ay, dinaramdam ko, misis, pero batid ko ang pagmamahalan ninyo. Pagmamahalan ba ninyong mag-asawa? Ayon sa record ni Cesar, napaka-aktibo ng sex life mo. Dok, Cesar, hindi kita masisisi sa bagay na yun. Pero sa kabilang dako, padalas na yan ang pinanggagalingan ng pagkabaog ng lalaki. At ganun pa man, isang bagay lamang ang may papayo ko sa inyong mag-asawa. Hindi gaanong kahirapan ang anak kong tutuusin. Dahil marami namang bahay ampunan na nagbibigay ng pahintulot na makakapag-ampon ng mga mag-asawa, lalo na gaya ninyo. Angie, ito na marahil ang kabayaran sa mga kasalanan ko sa'yo. Masyado ako naging abusado sa katawan ko. Akala ko kaya kong kontrolin ang kalusugan ko, pero Malusog ka naman, Cesar. Wala ka namang sakit. ang maging baog hindi lamang nakakahiyang diferensya, alam mo yan. Wala akong kakayahang magkaroon pa ng anak kahit na kailan, Angie. Cesar, Wala na. mahal. Sapat ng manatili mo akong mahalin. Angie, Kahit habang buhay ko, paglilingkuran kita. Mamahalin, iibigin, kahit wala tayong anak. Hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Asawa kita. Angie. Hindi kita dapat talikuran dahil lamang sa kakulangan ng bata sa buhay natin. Magpalakas ka. Bakasyon mo pa na manatili kang malusog para sa akin. So ayan, narinig natin ang storya at kwento ng mag-asawang Angie at Cesar. At tingnan niyo po, ang babae talaga, no? 'Di ba? Ang galing magsakripisyo talaga. Patawad ka agad, 'di ba? So ayan po ang ating kwentong babae, kwentong migrante. Ayon naman dun sa ating tagapagsalita doon sa ating kwentong babae, kwentong migrante, ating pakinggan. Angie! Angie, halika rito. Dali! Ano ba yon? Nagluluto ako eh. Bakit ba? Halika rito. Oh. Eto. Basahin mo to, dyaryo. Ayan, tingnan mo. Aba? Ayan. Aba? Ang gagandang mga sanggol. Oo. At ayon dyan, open for adoption sa mga batang yan. Kung sino raw ang makakwalify bilang mga parents, Aha. doon ipa-adapt. Pamilya, Angie. Ha? Pamilya tayo. Angie, hindi ba? Ha? Mag-asawa tayong walang anak eh. Oo. Oo, edi qualified na qualified tayo. Cesar? Sige, magbihis ka na, ha? Magbihis ka. Magtutungo agad tayo sa opisina ng orphanage na yan. Bilisan mo. Bihira namang orphanage yun. Pinaddyaryo pa. Naampo naman pala ang mga bata. Huwag ka na magalit, Cesar. Eh di maghahanap pa tayo. Mahirap din maghanap ng sanggol, Angie. Minsan parang delikado rin ang nag-aampon. Baka
Hindi natin kilala ang mga magulang ng bata. Baka masama ang ugali nun, di paglaki nun ganun din. Oo. Di ba? Oo. Di sisiguruhin nating kilanlin ng magulang na sino ang batang aampunin natin. Para safe tayo. At hindi tayo nagsisisi pagkatapos. Magpahinga ka muna dyan sa sopa, ha? Maghahanda ako ng merienda mo. Relax ka lang dyan. Angie, pahingi malamig na tubig, ha? Please lang. Oh. Angie, may kumakatok, oh. Sige, ako natatayo. Sama naman tsumiyempo nito kung sino man to. Sandali, nandiyan na. Tio Cesar? Oh. Nariyan po ba si Lily. Tia Angelita? Ha? Teka muna, kanino sandali ang dala mo? Ha? Kanino Nag-asawa yan? na po ako, Tio Cesar. Ha? Kaya lang. Kaya lang ano? lang. Huwag kang umiyak dito. Halika, pumasok ka nga muna. Tumuloy ka sa loob. Halika. Angie! Angie! Bakit? Oy, halika nga muna. Ano ba nangyari, ha? Bakit? Cesar? Ayan. Lily, anak mo ba yung sanggol na yan? Kailan ka pa nag-asawa? Hindi ka na nag-aaral? Okay. Dito kayo magpirmahan na maging legal ang adoption ng bata. Sandali lamang po, attorney. Lily, talaga bang buo na ang loob mo at isip na ipaampun sa amin ang anak mo? Opo, Tia Angie. Tio Cesar, mag-aaral po ako. Magtatapos ng kolehiyo. Alam ko po, magiging maganda ang bukas ng anak ko sa piling niyo. Opo, alam ko po ang ginagawa ko. Lily. Gusto ko pong lumaki ang bata na may matatawag na inay. At lalo na po, itay. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin, Lily. Hayaan mo, makakaasa ka. Ang anak mo'y magiging bahagi ng aming mga laman at dugo ni Angelita. Ang kasunduang ito ay sumpang hindi magbabago habang kami may buhay. Dalawa na ang naging ampon ni na Cesar at Angelita. Sabi nga po, dahil walang bahid dungis ang pagmamahalan ng mag-asawa, sila'y nabuhay ng maligaya at naging matinuna ang kalakaran ng buhay ni Cesar sa piling ng kanyang misis at dalawang anak na hindi naman malayo sa kanilang relasyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Mabuhay kayo and God bless. Ayan, natunghayan natin ang habang may buhay sa mag-asawang Angie at Cesar. Okay, at syempre sabi nga sa inyo, kapag meron ka talagang pagmamahal sa iyong sa relasyon, ay nagiging mas maganda ang usapan. Diba? So sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. At tayo ngayon ay magpaalala mula sa ating himpilan. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor! Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ka, ha? At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund.
This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international-bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international-bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun, lagi isipin din na yung too good to be true, huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates.
Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Okay, ayan ang kabuuan ng ating kwentong babae, kwentong migrante na may pinagmagatang habang may buhay sa ang pamilya ni Angie at ni Cesar. Muli po, dito na naman po tayo nagtatapos sa ating kwentong babae, kwentong migrante. See you po ulit sa susunod nating programa dito sa ating kwentong babae, kwentong migrante. Paalam po!